Pinili. Kung ang iyong puso ay nagsimulang tumakbo bago mo pa man maunawaan kung bakit, alamin ito, hindi ito emosyon. Ito ay isang sagot. May isang bagay sa mundo ng mga espiritu na nangyayari sa iyong pabor at naramdaman mo ito bago mo pa man ito narinig. Dinala mo ang isang bigat na hindi nakita ng sinuman, hinarap mo ang mahabang gabi ng walang paliwanag, at gayon pa man patuloy kang sumisigaw ng tahimik. Sa ngayon, sa wakas, ang langit na nakakita sa iyo na umiiyak ay nagpasyang banggitin ang iyong pangalan. Marahil ay pagod ka na, naghahanap ng palatandaan, nagmamakaawa ng direksyon. Marahil ay sinisikap ninyong maunawaan kung bakit tila napakaraming bagay ang natigil, kung bakit hindi pa nabuksan ang mga pintuan, kung bakit napakatagal bago masagot ang mga panalangin. Nais kong malaman mo, hindi ito pag-abandona, ito ay pagkakahanay. Hindi ito isang pagkaantala, ito ay proteksyon. At kung narito ka ngayon, hindi ito nagkataon, ito ay banal na tawag. Mayroong isang sagot na inihanda para sa iyo sa video na ito. Isang salita na hindi dumating upang i-thrill ka, ngunit upang i-reposition ka. Nais ng langit na gisingin ka, palakasin ka, at ipaalala sa iyo kung ano ang hindi mo kailanman tumigil sa pagiging isang hinirang na nagdadala ng espiritual na marka ng layunin. Bago tayo magpatuloy, tangkilikin ang banal na sandaling ito at mag-subscribe sa channel dahil ang bawat mensahe dito ay sinadya upang buhayin ang iyong pananampalataya, buksan ang iyong espiritual na mga mata at samahan ka sa mga susunod na hakbang ng paglalakbay na ito. May ibibigay sa iyo ang Diyos ngayon at hindi mo maaaring makaligtaan ng anumang bagay na inilalabas niya. Huminga ka ng malalim. Malapit ka nang pumasok sa espiritual na teritoryo na magbabago sa ritmo ng iyong buhay. Kapag binuksan ng pinili ang video na ito, may nagbago sa paligid. Maaring hindi niya ito napagtanto kaagad, ngunit nararamdaman ito ng espiritu bago ito maunawaan ng isipan. Tulad ng katahimikan na nauna sa isang himala, ang panginginig na iyon na hindi nagmumula sa hangin, kundi sa kalangitan. Ang kapaligiran sa paligid ay nag-aayos na parang ang lahat ay nagiging mas magaan at mas seryoso ng sabay-sabay. Hindi lamang ito isang simula, ito ay isang espiritual na paanyaya. At yung mga sensitibo, maramdaman mo agad. May mga pagkakataon sa buhay na itinakda ng Diyos ang isang oras, petsa at lugar, at ito ay isa sa mga ito. Walang nagdala sa iyo dito ay isang pagkakataon, hindi ang sakit, hindi ang mga pagkagambala, hindi ang hindi inaasahang salpok na mag-click sa video. Lahat ay nag-uugnay sa sandaling ito. Ito ang uri ng oras kung saan ang kalangitan ay yumuyuko upang marinig ang iyong hininga at upang makita kung ang iyong puso ay handa na para sa kung ano ang nais niyang ibunyag. At kung narito ka, iyon ay dahil ikaw ay, kapag tumawag ang kalangitan, tumutugon ang kapaligiran. Ang kapaligiran ay mabigat sa isang gilid, ngunit nag-iilaw sa kabilang panig. Tila ang mga lumang alaala ay nagsisimulang gumalaw sa loob ng espiritu na tila may isang bagay na natutulog na ginising. Napagtanto ng pinili na hindi lang ito isa pang video dahil iba ang kapayapaan na nararamdaman niya. Ito ay isang kapayapaan na hindi nagmumula sa damdamin. Ito ay nagmumula sa presensya. At ang banal na presensya ay hindi kailanman dumarating ng walang layunin. Sa sandaling ito, pinatutunayan ng Diyos ang isang bagay na malalim. Hindi ka nahuli, wala kang nawala, hindi ka nagaksaya ng anumang panahon. Pinagmamasdan ng kalangitan ang iyong mga hakbang, kahit na sa mga araw na akala mo ay naglalakad ka ng mag-isa. Ang damdaming ito ng ginhawa na may halong banal na takot ang kanyang lagda. Sabi niya, Anak, hinihintay ko na lang na makinig ka. At kapag naghihintay ang Diyos, ito ay dahil may isang dakilang bagay na inihahanda.
Ang tawag sa sandaling ito ay hindi upang takutin ka. Ito ay upang i-reposition ka. Parang ang Espiritu mismo ang bumulong, mag-ingat kayo. Ang inilalabas ko ngayon ay para sa iyo. Ito ay isang matamis ngunit matatag na panawagan. Isang haplos mula sa Diyos na nagpapapanginig sa puso at sa parehong oras nagpapahinga. At ang ugnay na iyon ay nagbubukas ng isang espiritual na pintuan na lalawak sa susunod na ilang mga paksa dahil ang langit ay hindi nagsimula ng isang bagay sa iyo upang huminto sa gitna. Kapag ang pinili ay pumasok sa espiritual na kapaligiran na ito, may isang makapangyarihang bagay na nagpapakita sa tabi niya, ang presensya ng arkanghel na si Michael. Hindi ito pisikal na paningin. Ito ay espiritual na pangunawa, ang biglaang katiyakan na hindi ka nakikipaglaban ng mag-isa. Si Miguel ay tila hindi nag-aaliw, tila nakikipagdigma siya para sa mga taong may layunin. At kapag siya ay naninindigan, ang lahat ng banta ay nawawala ng lakas. Kinikilala ng di nakikitang mundo ang autoridad kapag dumating ito. Sa kanyang kamay ay may isang balumbon ng liwanag at ang detalyeng ito ay hindi simboliko o patula. Ito ay propesiya. Ipinapakita ng langit na ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa inaakala ng kaaway. May mga kabanata na muling isinulat ng Diyos nang hindi ka kumonsulta dahil hindi niya hinihingi ang pahintulot na ibalik ka, ginagawa lang niya. Ang balumbon na ito ng liwanag ay may mga pahina na hinugasan, nilinis at naitama ng kamay ng Diyos mismo. Walang anumang bagay na nakasakit sa iyo ay ang huling salita. Sa loob ng mahabang panahon ay lumakad ka na parang walang pagtatanggol, nakikipaglaban sa mga panloob na labanan na walang nakakaunawa. Tahimik siyang umiyak, hinawakan ng mga bagyo sa loob para hindi bumagsak sa labas. Ngunit nakita ito ng langit. Ang balumbon ng liwanag na dala ni Miguel ay nagpapakita ng eksaktong ito. Kung ano ang iyong tiniis ng lihim ay naging autoridad sa espiritual. Wala kang pinagdaanan ay nawala. Ang lahat ng bagay ay naging bigat ng kaluwalhatian at katanda ng kaluluwa. Ang presensya ng anghel na ito ay hindi random. Ito ay isang tugon. Sabi nga ng langit, nakita kita, pinarangalan ko kayo, pinalalakas kita. Lumilitaw lamang si Arkanghel Miguel kapag may dakilang layunin, kapag may naipon na kawalang katarungan, kapag may pakikibaka na lumampas sa hangganan ng tao. Siya ay naparito upang ipagtanggol ang mga tadhana na inatake, upang mabuklod ang mga kwento na sinubukan ng kaaway na baguhin, at upang matiyak na ang ipinag-utos ng Diyos ay mananatiling nakatayo. Ang kanyang buhay ay nasa ilalim ng mas mataas na proteksyon. At habang hawak ni Miguel ang linukot na basahon, ipinahayag ng Diyos ang isang bagay tungkol sa pinili. Hindi ka lamang isang nakaligtas. Ikaw ang aking anak na lalaki, anak ko. Binigay ko sa iyo ang pagkakakilanlan, hindi trauma. Ang pagkakakilanlan na iyon ay muling isinusulat ng linya sa linya, nagdadala ng karangalan kung saan nagkaroon ng kahihiyan, nagdadala ng liwanag kung saan nagkaroon ng kaguluhan, nagdadala ng kalinawan kung saan nagkaroon ng pagkalito. Ang nagsisimula dito ay mag-aalingaw-ngaw sa mga susunod na paksa dahil ang muling pagsulat ay simula pa lamang. May mga sakit na dinadala ng pinili na walang katuturan sa oras na iyon at marahil ay sinusubukan mo pa ring maunawaan ang ilan sa mga ito. Ngunit ang langit ay nagbubunyag. Kung ano ang tinawag mong pagkaatras, tinawag ng Diyos na proteksyon. Ang katahimikan na labis na nag-abala sa iyo ay hindi pag-abandona. Ito ay diskarte. Itinago ka ng Diyos mula sa mga kapaligiran, mga tao, at maging sa mga desisyon na akala mo ay gusto mo, ngunit sisirain ka nito sa iyong kinabukasan.
Walang nagkataon. Minsan ang pinto na hindi bubukas ay patunay lamang na mahal ka ng Diyos. Nanalangin ka para sa mga paraan, ngunit isinara ng langit ang tila isang pagkakataon at naisip mo na ito ay kaparusahan. Ipinaliwanag sa iyo ng Diyos ngayon, kung binuksan ang pintuan na iyon, mas marami ang mawawala sa iyo kaysa sa inaakala mo. Ang tila walang nangyayari ay ang langit na nagpoprotekta sa iyo. Iningatan ka habang akala mo ay nakalimutan ka na. Ang pagdurusa na iyong kinakaharap ay humubog sa mga lugar na kailangang palakasin. Hindi ito parusa, ito ay paghahanda. Yaong mga nagdadala ng layunin ay hindi nabuo sa kaginhawahan, sila ay nabuo sa paglaban. Tiniis mo ang hindi matitiis ng marami at naging mas sensitibo ka sa espiritual, mas hamtong sa emosyon at mas matatag sa pananampalataya. Ginagamit ng Diyos kung ano ang nasaktan sa iyo upang maitaguyod kung ano ang magbibigay sa iyo ng kalungkutan. At ang pinakamalakas na bagay ay maunawaan na ang mga luha na ibinuhos mo ay hindi nasayang. Bawat isa sa kanila ay nagdidilig ng mga lugar ng kanilang buhay na tuyo. Ang sakit ay nagturo sa iyo na makilala ang mga intensyon upang makilala ang mga kapaligiran at upang makilala ang mga tinig. Hindi mo alam ito, ngunit habang umiiyak ka, sinasanay ng Diyos ang iyong espiritu para sa mas malalaking proyekto, mas mahusay na mga tao at mas mataas na landas. Walang nangyaring hindi napapansin sa makalangit na korte. Sa makatuwid, kapag tumingin ka sa nakaraan, mapagtanto mo na ang tila pagkawala ay pagpapalaya, kung ano ang tila paatras ay pagkakahanay, kung ano ang tila pagkasira ay konstruksyon. Hindi ka umalis doon tulad ng pagpasok mo. At ang pag-unawa na ito ay magbubukas ng mahahalagang espiritual na pintuan sa susunod na mga paksa. Dahil ngayon, ang langit ay sa wakas ay maaaring magbunyag sa iyo ng dahilan para sa lahat ng iyong naranasan. May mga pagkakataon na pinapayagan ng langit ang mga pagtanggi na masakit, mga pintuan na nagsasara sa harap mo, at mga pagkaantala na parang kahihiyan. Ngunit ang bawat isa sa mga paggalaw na ito ay may nakatagong layunin upang ilipat ka mula sa maling lugar at ihanay ka sa tamang lugar. Ang lumalaban sa iyo ay hindi ang iyong pagkawala, ito ay ang iyong proteksyon. Inaakay ka ng Diyos palayo sa mga landas na tila ligtas, ngunit iyon, sa takdang panahon, ay magiging mapanganib sa espiritual. Tulad ni Jose na itinakwil ng kanyang sariling mga kapatid, ginagamit ng langit ang pagtanggi bilang isang katapulta. Kung ano ang nagtangkang magpabagsak sa iyo ay nagtulak sa iyo sa eksena kung saan talagang nais ng Diyos na ilagay ka. Ang mga pintuan na sarado ay hindi parusa, ito ay direksyon. Inilayo ka ng Diyos sa mga alyansa na magpapabagal sa iyo mula sa mga kapaligiran na magpaparumi sa iyo, at mula sa mga taong magtutulak sa iyo palayo sa iyong sagradong layunin. Dumating lang din si Esther sa palasyo dahil nawala na ang lahat dati. Kung minsan ay hinahayaan ng Diyos ang buhay na maramdaman na nasira upang muling itayo, upang walang makahawak sa iyong pangako. Ang tinawag mong bakit ako ay talagang isang banal na paglihis, napakatumpak na mapagtanto mo lamang ito kalaunan. Inalis ka ng Diyos sa landas na nais mong ibigay sa iyo ang landas na kailangan mo. Ang mga pintuan na nagsara ay umiyak sa iyo, ngunit ang langit ay hindi. Alam ng Diyos kung ano ang nasa kabilang panig ng kung ano ang gusto mo. At dahil mahal ka niya, iningatan ka niya. May mga kontrata na hindi pumirma sa iyo, mga taong hindi pumili sa iyo, mga pagkakataon na hindi yumakap sa iyo, ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng isang hindi nakikitang ruta na humahantong sa iyo sa eksena kung saan ang iyong karangalan ay ibabalik muli. At ang pag-unawa na ito ay nagdudulot ng kapahingahan. Nagsisimula kang mapagtanto na wala kang nawala, na-redirect ka. At ang pag-redirect na ito ay naghahanda ng lupa para sa kung ano ang darating sa mga susunod na paksa.
Dahil kapag hinaharangan ng Diyos ang isang landas, ito ay dahil malapit na niyang ibunyag ang isa pa na nagbabago ng lahat. Isang landas kung saan ang iyong pagkakakilanlan ay muling lilitaw ng may lakas. May isang bersyon ng iyong sarili na iniwan mo nang hindi mo namamalayan. Isang bersyon na suffocated sa pamamagitan ng pagkabigo, nabura sa pamamagitan ng pagod at inilibing sa pamamagitan ng malupit na mga salita na narinig mo sa daan. Ngunit sinasabi ng langit, ang bersyon na ito ay muling nabubuhay. Ang pagkakakilanlan na ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi namatay. Nakatulog lang ito, naghihintay ng oras na sapat na ang lakas mo para dalhin ito muli. At dumating na ang oras na iyon. Kapag nagpasya ang Diyos na buhaying muli ang iyong tunay na diwa, may isang bagay na nagsisimulang magising sa loob ng iyong dibdib. Isang lakas ng loob na akala mo ay nawala ka na. Isang kapayapaan na hindi mo na naaalala kung ano ang hitsura nito. Isang kalinawan na hindi nagmumula sa paliwanag, kundi sa paghahayag. Ang dating tila nakalilito ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan. Para bang hinahawakan ng Espiritu ang mga lugar na natutulog at nagsasabi, "Narito pa rin ako." Lahat ng bagay na nakasira sa iyo ay nagsilbing kasangkapan upang palakasin ang marupok sa iyo. Hindi papayagan ng langit na tukuyin ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga trauma na naranasan mo. Sa totoo lang, ang tila nawawalan ka ng pag-asa ay nagpapatahimik sa iyo. Ang sakit ay hindi nabura kung sino ka. Naghanda lamang ito ng espasyo para sa kakanyahan nito na bumalik ng mas dalisay, mas matatag at mas mature. Binuhay ng Diyos ang sinubukan ng kaaway na ilibing, at ang muling pagkabuhay na ito ay hindi nangyayari sa maingay na paraan, nangyayari ito sa loob. Sa mga kaisipang nagbabago, sa pagiging sensitibo na bumabalik, sa pananampalataya na muling nag-aapoy. Bigla mong napagtanto na ang dati mong paralisado ay hindi na ganoon kabigat, parang humihinga na naman ang kanyang diwa. Ang iyong kaluluwa ay nag-aayos at ang kapayapaan na bumababa sa inyo ay hindi emosyonal, ito ay espiritual. Ito ang tatak na ipinanumbalik ng Diyos ang iyong tunay na anyo. Ang bagong pagkakakilanlan na ito ay hindi nag-iisa. Nagtatakda ito ng entablado para sa kung ano ang darating. Dahil kapag bumalik ka sa pagiging kung sino ang tinawag sa iyo ng Diyos, nagsisimula kang makakita ng mga pagkakataon na hindi mo nakita dati, mga landas na wala kang lakas ng loob na tahakin dati. Ang kalangitan ay nagbabago sa iyo para sa susunod na paglipat at ito ay magiging malalim. May mga labanan na kinaharap mo at hindi mo man lang namamahala dahil hindi ito nangyari sa pisikal na mundo. Nangyari ito sa di nakikita. Bagamat akala mo ay walang nagbago, ang langit ay naglunsad ng mga digmaan para sa iyo. Ang mga anghel ay ipinadala upang makipag-ayos, sirain, iundo at patahimikin ang mga bagay na gumagana laban sa kanilang kapalaran. Maraming bagay na dapat sana ay sumira sa iyo ang hindi nakarating sa iyo dahil hinarang ito ng langit. May mga espiritual na kadena na nabubuo sa buong buhay, mga salitang itinapon, mga kahihiyan na pinananatili, mga sugatang alaala, mga siklo na tila inuulit ang parehong pattern ng sakit. Ngunit ngayon, ang kalangitan ay nagdedeklara, ang mga siklo na ito ay nasira. May mga espiritual na kontrata na hindi nare-renew, may mga tali ng nakaraan na natutunaw, may mga pintuan na tuluyang sarado. Nagsimula ang paghihiwalay bago mo pa man ito nalaman. Sa mga tahimik na gabi, kapag akala mo ay malungkot ka lang, gumagalaw ang mundo ng mga espiritu. May mga labanan sa paligid ng iyong buhay na hindi mo pinapayagan na makita.
May mga pag-atake sa kanyang enerhiya, sa kanyang isipan, sa kanyang kapayapaan, sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ngunit sabay-sabay na nag-react ang kalangitan. Kung ano ang magsisikap na magpabagsak sa iyo ay na-neutralize. Kung ano ang magsisikap na paralisado ka ay nawala na. Ipinagtanggol ka habang natutulog ka. At ngayon, sa sandaling ito mayroong isang malalim na gawain na nangyayari sa loob mo, ang pagdiskonekta ng kung ano ang hindi na pag-aari mo. Ang langit ay pinuputol ang mga emosyonal na kasunduan, nakakalason na mga alaala at espiritual na mga bono na nagnakaw ng iyong lakas. Maaari mo ring maramdaman ang isang pag-aangat ng timbang, isang magaan na pumasok, isang kapayapaan na kakaiba. Ang pakiramdam iyon ay isang palatandaan na ang mga hindi nakikitang istruktura ay gumuho. May bagong teritoryo na napalaya. Ang paghihiwalay na ito ay hindi ang katapusan, ito ang simula. Sabi nga ng langit, ngayon na inalis ko na ang nakagapos sa iyo, mapabilis ko na ang pag-aari mo. Ang mga susunod na hakbang ay magiging mas malinaw, mas mabilis, mas nakahanay. Makakapasok ka na sa mga espiritual na kapaligiran kung saan hindi ka pa nakakapasok dati. At ito ay maghahanda ng lupa para sa kung ano ang ituturo sa iyo ng Diyos sa susunod na paksa, dahil ang iyong dila, na ngayon ay malinis at malaya, ay magiging isang propetikong sandata. May isang bagay na nais ituro ng langit sa hinirang. Ang bibig na nagdusa ng labis ngayon ay may autoridad na lumikha. Oo, lumikha. Ipinapakita sa iyo ng Diyos na ang iyong mga salita ay hindi lamang mga tunog. Ang mga ito ay mga espiritual na binhi. Ang bawat pangungusap na iyong ipinahayag, may kamalayan man o hindi, ay humuhubog sa kapaligiran sa paligid mo. Kaya naman sinasanay ka ng langit na gamitin ang iyong dila bilang susi upang buksan ang nakalak at isarang hindi dapat pumasok sa iyong buhay. Kapag nagising ka at nagdeklara ng buhay, may nagbabago sa hindi nakikitang kapaligiran. Marahil ay hindi mo pa ito nakikita, ngunit ang mundo ng mga espiritu ay tumutugon. Ang mga salitang tulad ng ang kapayapaan ay pumupuno sa bahay na ito. Ang pabor ay sumusunod sa akin. Ngayon ay malinaw akong lumakad, ay hindi magagandang parirala. Ang mga ito ay mga kautusan. Ang langit ay gumagana sa pamamagitan ng tinig. At kapag ang isang hinirang ay pumila at nagsasalita ng kung ano ang ipinahayag na ng Diyos, ang salita ay bumababa bilang isang kaayusan na naglilinis ng mga kapaligiran at nagpapagana ng mga landas. Sa loob ng mahabang panahon, nagising ka na nakaramdam ng kabigat, walang lakas, walang direksyon. At iyon ay hindi lamang emosyonal, ito ay espiritual. Ngunit ngayon tinuturuan ka ng langit na iyon ang susi na iyon araw-araw sa umaga. Hindi ka na magising na nag-react sa araw. Magising ka na lang sa araw na yon. Bago mo pa man i-ring ang iyong cellphone, bago ka pa man bumangon mula sa kama, i-activate mo ang kapaligiran sa pamamagitan ng salita. Nagbubukas ito ng mga pintuan na kahit ang pagsisikap ng tao ay hindi maaaring maabot. Dapat mong maunawaan, ang propetikong salita ay hindi tungkol sa damdamin, ito ay tungkol sa autoridad. Ang sinasabi mo ng may pananampalataya, may budhi at may layunin ay nagbabago ng mga ruta. Alam ito ng kaaway at iyon ang dahilan kung bakit sinikap niyang saktan ang kanyang bibig sa pamamagitan ng trauma, katahimikan at kawalang katiyakan. Ipinanumbalik ito ng Diyos sa iyo. Ang dating pinatahimik mo ay ngayon ay magtutulak sa iyo. Ang kanyang tinig na nakahanay sa kalangitan ay nagbubukas ng kung ano ang nakulong sa loob ng maraming taon. At ang pagkakahanay na ito ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang itatayo ng langit mula sa iyong mga pahayag. Ang Diyos ay naghahanda ng isang bagong ritmo, isang bagong siklo, isang bagong kapaligiran sa paligid mo. At ang iyong mga salita ay magpapalakas nito.
Kung ano ang sinimulan mong ipahayag ngayon ay magiging batayan ng kung ano ang ilalabas ng langit sa susunod na ilang paksa. Pumasok ka sa isang lugar ng espiritual na paglikha. Kapag nagpasya ang Diyos na ibalik ang isang tao, hindi niya ito ibabalik sa parehong laki, parehong sukat o parehong hugis. Ang langit ay hindi gumagana sa mga tagpi-tagpi, gumagana ito ng may kapunuan. Ang nawala sa iyo at tila hindi na maibabalik ay handa nang bumalik. Hindi lamang bumalik, ngunit pinalawak. Hindi lamang na ibalik, kundi na i-redirect sa antas na hindi mo maaabot kung hindi mo pinagdaanan ang pinagdaanan mo. May mga aspeto sa iyong buhay kung saan nakaranas ka ng kahihiyan o pagkabigo. Panloob na mga lugar kung saan naramdaman mong maliit, nabawasan, itinapon. Kundi ini nga mga lugar nga magiging plataporma pagpamatuod. Ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng mga sugat, binabago niya ang mga peklat sa espiritual na autoridad. Ang tila isang full stop ay nagiging isang kuwit, at ang mga kuwit ay nagbibigay ng puwang para sa mga bagong kabanata. Ito ang panahon kung saan ang kalangitan ay nagsisimulang baligtarin ang lohika ng tao. Kung ano ang nawalan ng pag-asa, nagiging paghahanda. Kung ano ang nawalan ng pag-asa, nagiging momentum. Kung ano ang lumiit sa iyo, ngayon ay nagpapalakas sa iyo. Na para bang inilalagay ng Diyos ang bawat piraso sa pisara ng iyong buhay at sinasabi, ngayon ipinapakita ko sa iyo kung bakit ko ito pinahintulutan. Ang pagbaligtad na ito ay napakatumpak na kahit na ang ginawa laban sa iyo ay magiging pabor sa iyo. At ang pinakakahangahangang bagay ay na ikaw ay pumapasok sa isang espiritual na zone na kakaunti ang mga tao access. Ang banal na zone ng pabor. Dito, ang mga bagay ay nagsisimulang gumalaw ng mas mabilis, ang mga koneksyon ay nagsisimulang lumitaw ng walang paliwanag, ang mga pintuan ay nagsisimulang magbukas ng walang kahirap-hirap, at kung ano ang dating kinakailangang labanan ngayon ay dumadaloy ng may biyaya. Ang pabor ay hindi kinakansela ang pagsisikap, ngunit pinahuhusay ang iyong hinawakan. Para bang ang kamay ng Diyos ay sumasabay sa bawat hakbang. Ang pagpapanumbalik na ito ay hindi lamang material o emosyonal. Ito ay purong pagkakakilanlan na muling naaayos. Inilalagay ka ng Diyos pabalik sa sentro ng layunin, nag-aangat ng mga timbang, nagbubukas ng mga abot-tanaw, at binago ang posisyon mo kung saan ka dapat noon paman. At inihahanda nito ang daan para sa susunod na pagkilos ng langit dahil ang tunay na panunumbalik ay laging nauuna sa mga inihandang koneksyon ng Diyos. May mga taong dumarating sa buhay mo na parang nagkataon pero alam ng langit na hindi ito. May isang taong nagdarasal para sa iyo, na nagpapatahimik sa iyo, na nag-iisip sa iyo ng higit pa kaysa sa ipinapakita niya. Ang koneksyon na ito ay hindi ipinanganak ng damdamin, ipinanganak mula sa Espiritu. Inihanda ka ng Diyos bago ka pa man makaramdam ng kalungkutan dahil hindi niya kailanman pinahihintulutan ang isang pinili na lumakad ng ganap na nag-iisa. May propetikong pag-ibig na gumagalaw, ang taong ito ay namamagitan para sa iyo kahit na hindi ka maaaring manalangin. Dinadala nito ang iyong pangalan sa mga saloobin. Pinoprotektahan ka sa hindi nakikita at madalas na nararamdaman ang bigat na nararamdaman mo. Mayroong isang espiritual na koneksyon na lampas sa lohika, oras o kasaysayan. Ang mga ito ay mga gapos na ipinadala ng Diyos upang suportahan ang layunin, hindi upang punan ang pangangailangan. Sa bawat henerasyon, pinipili ng Diyos ang ilang bihirang koneksyon at mayroon kang isa sa mga ito. Marahil ay hindi mo pa namamalayan ito o marahil alam mo pa kung sino ka. Ngunit ang presensya na iyon ay sagrado. Ang taong ito ay nagdudulot ng kapayapaan kapag dumating sila, balance kapag nagsasalita sila, kalinawan kapag nagpapayo sila.
Hindi ito sumasalakay, hindi ito pinipilit, hindi ito humihingi, ito ay lamang. At ang kanyang pagiging ay ministeryo na. Itinalaga ng Diyos ang isang taong lumalakad ng naaayon sa kanyang tungkulin, hindi upang palitan ka, kundi upang umakma sa iyo sa tadhana. At ang mga propetikong koneksyon na ito ay may isang katangian. Lumilitaw ang mga ito kapag malapit ka ng lumaki. Kapag nagbabago ang mga siklo, pinapagana ng Diyos ang mga tipan na nagpapanatili sa paglipat. Ang taong ito ay hindi nakakagambala. Siya ay direksyon. Hindi ito kabigatan. Ito ay isang sagot. Ang pag-ibig ng propeta ay hindi maingay. Ito ay kinakailangan. Ito ang uri ng presensya na nagpapaalala sa iyo kung sino ka kapag sinusubukan ng mundo na kumbinsihin ka kung hindi. Mahalaga ang koneksyon na ito para sa susunod na kabanata na binuksan ng Diyos. Ang langit ay naghahanda ng mga pagkakahanay, kasunduan, pag-uusap at paggalaw na posible lamang dahil may isang taong nagdarasal para sa iyo. At itinakda nito ang entablado para sa huling paksa kung saan pipirmahan ng langit ang lahat ng bagay na nagsimula dito sa isang malakas na kumpirmasyon. May sandali sa espiritual na paglalakad na ang langit ay hindi lamang nagbibigay ng hudyat. Siya ay nag-sign. At ang sandaling ito na nabubuhay ka ngayon ay eksaktong iyon, isang banal na lagda. Maaari mo ring maramdaman ang isang presyon sa iyong dibdib, isang init sa iyong mga kamay, isang bahagyang panginginig sa likod ng iyong leeg. Hindi ito maluwag na damdamin. Ito ay kumpirmasyon. Ang lumang kabanata ay magwawakas at minarkahan ng Diyos ang simula ng isang bagong panahon sa iyong buhay. Ang espiritual na kapaligiran sa paligid mo ay nagbabago ng posisyon nito. Sinasabi sa iyo ng langit, narinig ko, nakita ko na bumaba ako. Wala namang sinabi mo na hindi mo pinansin. Wala kang naranasan na hindi mo sinasagot. May mga desisyon na nirerepaso sa makalangit na hukuman, may mga pintuan na inihahanda, may mga sitwasyong binabago upang paboran ka. Ang tila disyerto ay nagsisimulang magkaroon ng kulay. Ang tila isang pagtatapos ay nagsisimula ng magkaroon ng hugis. Ang pagbabago ng kapaligiran ay hindi psikolohikal, ito ay propesya. At sa kapaligiran na ito, naglalabas ang Diyos ng isang panalangin na nagbubukas, nagpapagaling at nagpapabilis. Isang panalangin na hindi dumarating upang gumalaw sa iyo, kundi upang muling ihanay ka. Huminga ng malalim at tanggapin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, inilalagay ko ang buhay ng hinirang na ito sa harap ninyo. Naway mawala ang lahat ng naipon na sakit. Naway masira ang bawat espiritual na kadena. Naway kansilahin ang lahat ng pagkaantala. Naway mapawalang bisa ang bawat salitang binibigkas. Naglalabas ito ng kagalingan sa kaluluwa, liwanag sa isip at lakas sa espiritu. Pinapabilis nito ang natigil sa pag-aaral. Ito ay nagpapasabog ng direksyon, pagpapanumbalik at autoridad. Isil ang bagong season na ito gamit ang iyong pangalan. Amen. Sumasagot ang langit habang ikaw ay nagdarasal. Ang isang kapayapaan na hindi bahagi ng kanyang routine ay nagsisimula ng manirahan. Isang kalungkutan na hindi mo naramdaman sa loob ng ilang buwan ay nagsisimulang magpahinga sa iyo. Ang pagkalito sa kaisipan ay natutunaw. Ang timbang sa likod ay bumababa. Ang mga negatibong saloobin ay nawawalan ng lakas. Ang espiritual na buhol na iyon na kasama mo ay hindi nabubulok. Hindi ka lamang nakikinig. Ikaw ay na-unlock. At ang kumpirmasyon na ito ay hindi lamang para sa ngayon. Ito ay para sa buong siklo na nagsisimula na. Ang sinimulan ng Diyos sa mga paksang ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga darating na araw, sa mga susunod na pagpipilian, sa mga susunod na hakbang. Umalis ka rito na may mas malakas na espiritu, mas malinaw na pag-iisip,
at mas matatag na pagkakakilanlan. Ito ang banal na pagliko na inihayag, ang sandali kung kailan binabago ng kalangitan ang ritmo ng iyong buhay. Ngayon na naranasan mo na ang bawat salita, bawat paghahayag at bawat banal na sandali ng script na ito, huminga ng malalim at tanungin ang iyong sarili. Ano ang hinihiling ng Diyos sa akin na gawin mula rito? Hindi sapat na maramdaman, kailangan itong maglakad. Ipinakita sa iyo ng kalangitan ang malinaw na mga palatandaan. Binago ang posisyon mo sa loob, ipinaalala sa iyo ang iyong pagkakakilanlan at binuksan ang mga hindi nakikitang pintuan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag nagpasya kang sagutin ang tawag. Ano ang kailangan mong iwanan upang makapasok sa bagong panahon? Anong ugali, anong tinig, anong memorya ang kailangang maihatid sa mga kamay ng Diyos sa wakas? Anong aksyon ang magagawa ninyo ngayon na magpaparangal sa layuning muling pinasigla niya sa loob ninyo? Huwag mahiya sa mga katanungang ito. Ang mga ito ay espiritual na susi sa iyong susunod na antas. Ang kalangitan ay gumagalaw lamang kung ano ang napagpasyahan mong ihanay. Hayaan ang iyong sarili na tingnan ang iyong sariling kasaysayan na may iba't ibang mga mata. Hindi ka kung ano ang ginawa nila sa iyo. Hindi ka kung ano ang nawala sa iyo. Hindi ka kung ano ang nasaktan ka. Ikaw ang tinawag ng Diyos sa iyo. At ang katotohanan iyon ay kailangang gabayan ang iyong mga hakbang pasulong. Maglakad ng may intensyonalidad, manalangin ng may budhi, magpahayag ng may autoridad. Binigyan ka ng Diyos ng mga espiritual na kasangkapan. Ngayon ay ikaw na ang gumamit ng mga ito. Kung ang nilalaman na ito ay nagsalita sa iyong espiritu at nakumpirma ang isang bagay na malalim sa loob mo, pagkatapos ay huwag maglakad ng mag-isa. Mag-subscribe ngayon sa channel at i-on ang mga notification. Dito ay palagi kang makakahanap ng direksyon, salita, lakas at presensya. Inihahanda ka ng langit para sa isang bagay na mas dakila at hindi ka maaaring makaligtaan ang anumang kumpirmasyon, anumang palatandaan at walang mensahe na ilalabas pa niya tungkol sa iyong buhay. Patuloy ang paglalakbay at hindi ka nagkataon na nakapasok dito. Tinawag ka na ng langit. Ngayon ay nasa iyo na ang susunod na hakbang.